Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, James TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin for today's video, sa politics tayo guys. Digong, kalaban na ng buong kamara. At kamara, matapang na pumalag kay Duterte. Yan guys, yan ang mainit na balita. Dahil ito sa pahayag o statement ni Digong. So kung maalala nyo, di ba, yung confidential fund na mainit, ito yung pinagmulan yan eh, na 650 million, pagdating sa Kamara ng budget hearing, hindi na in-approve, na zero out na siya. So wala na kahit piso, wala na ang confidential fund. Itong si Inday Sara sa Office of the Vice President at saka sa DepEd. So dahil dyan, nanggaliiti, diba? O nagwala yung mga DDS supporter, lalo na kay Inday. So, ngayon, tinitira na nila itong si Martin Romualdez na sa pinapolitika daw, itong si Inday Sara, dahil gusto tumakbo nitong si Martin Romualdez sa 2028 bilang presidente. So, nagsalita na si Harry Roque, si Panelo, mga DDS flyers, sa SMNI, pinagtatanggol lahat itong si Inday. Pero dahil walang epekto yan, ang kauli-ulihan ng salita, itong si Digong. Diba? Nagsalita siya, siyempre, dahil anak niya yan, kailangan niyang ipagtanggol. So, lumabas siya sa SMNI, at dito, hinamon, binantaan, itong si Martin Romualdez, na sabi niya, kung gusto mong tumakbo ng pagka-presidente, ipa-audit kita. So, binalaan niya, ipa-audit kita, sabi niya. At dyan sa Kongreso, sabi niya, maraming korupsyon dyan. Yan ang bulok na institusyon ng gobyerno. So, talagang tinuligsa niya, guys. Binanatan ang Kongreso. So, dahil nga dyan, sunod na sinabi niya na papatayin niya. Di ba? Yung confidential fund ni Sara gagamitin daw para patayin itong si Franz Castro at mga komunista, na kung saan ito namang mga makabayan black, si Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, Senator Ontiveros, ay ginagawa lang naman ang trabaho nila, diba? Para busisiin ang budget ng DepEd dahil nga nagkaroon ng controversial dahil sa 125 billion na confidential fund ni Inday na ginastos sa loob lang ng 25 days, 11 days na hindi may paliwanag. Magpasa hanggang ngayon. Kaya lalong lumaki na lumaki hanggang sa, yun na nga, umabot na sa puntong talagang tinanggalan na siya. Pero maganda naman ang kanilang layunin guys, di ba? Na nirealign ito para dalhin sa national security o sa West Philippine Sea. So kung titignan nyo guys, talaga namang irresponsible itong si Digong. Kasi dati kang presidente, di ba? Dapat yung integrity mo, yung pagka-presidente mo, kailangan wag kang masyadong magsalita ng hindi maganda, lalo pa kinakalaban mo ay mga institusyon, yung kongreso mismo. Ayun naman babatas, di ba? Mandato yan ng gobyerno para sila gumawa ng batas at maglaan ng budget. Sila na nga yun, di ba? Yan ang pinagkatiwalaan ng konstitusyon. Kaya gano'n nangyari. So sabi nila, hindi naman yan pinapolitika itong si Sara, kundi nakita nila sa West Philippine Sea na mainit, nagkataon pa naman na kailangan natin sa Philippine Coast Guard. So kaya nga, yun, pumalag ang camera. Ang sabi ng camera guys, ito, basahin lang natin, nandiyan yan, sabi dyan, alam guys yan. Ang sabi dyan guys, sabi dyan, it is worth nothing that PERCOA, kasi tinutuligsa nga nila na pinapa-audit nga ni Digong itong si Martin Romualdez dahil napakalaki daw ng budget. Yan din ang ginagawa ng mga DDS vloggers. Inaano din siya, sinisita o binabatikos, binabanatan kung si Martin
Romualdez. Kaya ang sabi niya dito, kasi ito yung sinasabing extraordinary na confidential and intelligence fund. Kaya sinabi nila dito, dahil nga binabati ko siya, ang sabi ng House Representative, the extraordinary and the miscellaneous funds are not only standard budgetary allocation mean for the official function and the duties, but are also transparent and open to scrutiny. In fact, these funds are subject to the rigorous oversight of the Commission on Audit. It is worth noting that per COA, the House of Representatives passed all levels of audit. There were no red flags, no disallowance, and no suspension. So, sinasabi dito, malinis ang camera guys, sabi niya. Malinis ang camera, walang red flag. Kasi yung kay Sarah guys, na red flag kasi yun eh. So, ibig sabihin pag na red flag, hindi sa standard, may kahina-hinala. Pero ang Kongreso, talagang matapang na sinabi nila, wala ditong anomalya kasi wala namang na red flag, di ba? Kaya nga sabi nila, we call upon the former president. Ito na guys, talagang matapang na pumalag na. We call upon the former president and all parties involved to avoid making threats for insinuating harm against any member of the House of the institution itself. So yun ang sinasabi dito dahil nga dun sa pagbanta kay Franz Castro. Kaya sabi dito ng mga camera, tinatawag namin ng pansin ng former presidente sa Rodrigo Duterte, si Duterte na huwag niyang bantaan yung sa Kongreso kahit na iisang congressman o congresswoman dyan. Kaya dito nasupalpal si Digong. So ngayon, naglabas sila ng joint statement guys. Halos lahat ng political leader ng Kamara ay bumanat o kinundi na itong mga statement ni Digong. Kaya narito guys, panoorin muna natin yung balita sa mga lahat ng political leaders na kumundi na dito kay Digong dahil sa hindi pagsasalita ng maganda. Dahil nga manggababata sila, di ba? Dapat irespeto at igalang. So, ito na guys. Pasok, DJ Chacha. Dito sa Kamara ang mga tirada ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan nga ay matapos akusahan ng dating Pangulo ng korupsyon ang liderato ng Kamara. Nagbanta rin ang dating Pangulo na papatayin ng isang mambabatas na kritiko ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, kinundina ng mga leader ng partido ang paninira ng dating Pangulong Duterte sa mismong institusyon daw na sumuporta sa kanyang mga prioridad na batas noon. Inudyukan din nila ang dating Pangulo na huwag pagbantaan ang sinumang miyembro ng Kamara. Pirmado ang joint statement ng dating partido ni Duterte na PDP Laban, pati na ng Nationalist People's Coalition, Lakas CMD, Nationalista Party, National Unity Party President at Party List Coalition Foundation Incorporated. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5. So yes, napanood nyo, di ba? Joint statement. Even yung sarili niyang partido, yung PDP Laban, pumirma dyan guys, pumirma. Ang Nationalist People's Coalition, ang Nationalista Party, ang National Unity President at Party List Coalition Foundation Incorporated. So yun guys, di ba? Lahat sila. So ngayon, kalaban na lahat ni Duterte ang Kamara, ang buong Kamara guys. Kasama na yung kanyang partido. Kasi nga naman, di niya re-respeto, di niya ginagalang. Sinasabi pa niya na pinakabulok at na maraming korupsyon sa Kongreso. At sabi nila, nakakalungkot sa pahayag nitong si Presidenta, dating Presidente Digong, sabi nila, na nung panahon niya, lahat ng gusto niyang batas, sinuportahan ng mga mambabatas. Totoo naman, di ba? Lahat ng gusto niya, sinuportahan dahil sa yung Presidente. Pero bakit ganun? Dahil lang sa kanyang anak na tinanggalan ng confidential fund, nagwawala siya. Tinitira niya ang buong Kongreso, di ba?
Winawalang hiya niya, hindi niya nire-respeto at pinapahiya pa niya. Kaya matapang na pumalag. Kaya believe tayo, saludo tayo sa Kongreso at hindi nagpasindak kay Digong. At makakala ni Duterte, guys, nasa kapangyarihan pala siya. Wala na. Citizen Digong na siya. Private citizen na siya. Ordinaryong tao na lang siya. Akala niya siguro presidente pa siya. Noon, kahit anong sabihin niya, talagang napapasunod niya kasi meron siyang immunity from the suit. Hindi siya pwedeng demanda o kung anong pagkakaso. Hindi pwede kasi immune nga siya. Meron siyang immunity dahil nga presidente siya. Pero ngayon, ordinary tao na siya, wala. Pumapalag, iniiwan na siya ng buong kongreso. Wala nang nakikinig sa kanya. Kasi nga, labag na sa mga pinagagawa niya sa kongreso. Naaapakan niya ng pagkatao ng buong kongreso. Hindi niya na nire-respeto. Pinapahiya siya pa sa tao. Pero mga DDS vlogger naman, di ba? Todo tanggol kay Duterte kahit mali na. Mali na yung ginagawa na niya. Dahil sa pagtatanggol nila kay Sara, lalo tuloy lumulubog itong si Sara. Lalong nawawalan ng kakampi, lalong iniiwan ng mga kakampi. Kaya guys, yan ang suriin natin na sa panahon ngayon, okay yung kongreso ngayon. Saludo tayo. It's either political man yan o hindi. Pero maganda naman ang ginawa. Unang-una, yung budget na 650 million ni Sara ay napunta naman sa national security. Kagaya ng Philippine Coast Guard, di ba? National security. Sa mga law enforcement. Maganda yan kasi yan naman talaga ang mandato nila. At wala naman yung OVP tsaka yung mga DepEd. Kaya maganda guys itong desisyon. Dapat irespeto na lang nila. Kahit yung mga kapwa natin vlogger, irespeto nyo lang kasi pagka hindi nyo nirespeto yung desisyon ng Kamara, mambabatas yan, ibig sabihin, sinasabi nyo sila Franz Castro, sila yung mga NPA, sila mga komunista. Sila yung bumubusisi lang, di ba? Ginagawa lang nila yung trabaho nila. Ngayon, pag ayaw yung respeto yung desisyon nila, kayo yung parang NPA. Kasi nilalabag nyo yung mga leader natin na hinalan ng taong bayan para gumawa ng budget, para magdesisyon kung saan nararapat, di ba? Tapos ngayon, tinutulig sa inyo. Even si dating Presidenta Digong, hindi nakawala, hindi pinalagan at hindi nagpasindak ang Kongreso. Kaya, yan ang tunay na yan ang tunay na Kongreso mambabatas. Mas pinipili nila ang taong bayan kesa sa politiko na kagaya ni Digong na wala na sa kapangyarihan, dapat tumahimik na lang siya. Parang naguguluhan lang ang taong bayan, ginugulo lang, di ba? Hayahan niyang magdesisyon ang Kongreso. Even yung mga DDS supporter, hayaan niyo, huwag niyong tuligsan. Di ba? Sinasabi niyo politika kasi ang nasa isip kasi nila ito ay panalo na si Inday Sara sa 2028, malakas to. Huwag niyo sirain. Sinisira niyo kasi parang ganun ang lumalabas. Pero hindi nila alam, o hindi ko lang alam, ayaw nilang intindihin. Mismong si Inday Sara sumisira sa kanyang sarili. Di ba? Nagbibitaw na sa mga salitang ang kumakalaban sa confidential fund ay kumakalaban sa bayan. Kumakalaban sa bayan ay kumakalaban sa kapayapaan. Siya pa paano yan? Di ba? Yung mga kongreso tinanggalan siya ng confidential fund. So, ibig sabihin, lahat ng buong kongreso kalaban ng bayan. Sila nga yung mambabatas na mandato ng taong bayan na sila yung maglaan sa budget. So, paano nga siya? Napapahiya siya. Unti-unting lumulubog si Sara dahil sa pagkawala ng kanyang confidential fund. Sa mismong nagsabi na mabubuhay siya ng walang confidential fund. Pero nag-alboroto siya, nagwala sila, kagaya ng mga supporter niya. Sumama pa, nakisawsaw pa ang kanyang tatay. Kaya ngayon, lalo silang lumulubog. Alright, so hanggang dito lamang guys. Thank you very much po.